Isang liblib na barangay sa Masbate ang aking destinasyon. Sa sama ng daan, ilang beses kailangang maglakad sa putikan na hindi kaya ng motorsiklo. Ang haba ng kalsadang ganito, ang lalim ng putik. Hindi na bago sa akin ang sitwasyong ganito. Pero kakaiba ang pakay ng paglalakbay na ito. Dahil sa isang baryo sa kabundukan, isang batang may kakaibang itsura ang nananahan. Makalipas ang mahigit isang oras, narating ko ang Buracan Elementary School sa Dimasalang, Masbate. Sa pahintulot ng principal, binisita ko agad ang classroom ng buhay. Agad kong nakita ang batang hinahanap ko. Siya si Charilyn de la Cruz, 12 anyos, kilala sa palayao na Bingbing. Aaminin kong nakakabigla ang unang pagkakataong makita siya ng malapit. Pero ang mahawakan ang kanyang maliit na kamay, sapat ng paalala na siya'y isang mismos pa lamang. Makaluluwag ng kalooban nung makitang hindi nakakulong sa bahay si Bingbing at nag-aaral tulad ng ibang bata. Pero sa principal ng eskwelahan ko na lamang, hindi ganun kasimple ang buhay ni Bingbing. Nung nakita ko siya, parang hindi siya ordinaryong bata. Iba talaga. Ano pong ginawa niyo? Siya yung tinatawag ko sa room. Tinanong mo ito sa mga teacher. Minsan niya sasabihan ko siya, "Hoy, beautiful, halika." Parang, siya, ayaw niyang masabihan. Sabi ko, "Hoy, ne, hanggang balat lang naman yan." Madalas daw tuksohin ng ibang bata si Bingbing. Yung mga lalaki ko, sinasabihan siya ng mukhang kalabaw. Minsan, may nagsasabi mukha daw multo. Multo. Bakit may itim? Bagong kita. Siguro grade 1 yung mga bata dito. Kinder. Tapos di siya kita.
halimbawa galing Manila tapos transfer dito, natatakot talaga sa kanya. Nang matapos ang klase, sumama ako sa kanyang pag-uwi. Medyo may kalayuan pala bahay nila, Green. Tsaka mabutik ang problema. Kailangan din maabutan ng dilim dahil wala silang kuryente. Na-discover kong madaling makapalagayan si Bingbing. Sakit na lubot. Tama ba? Tama ba sinabi ko? Sige, lakad na tayo. Ay, salamat. Tawid pa tayo ng ilog. Tayo mo ako ah. Ang lalim pala ng tubig. Grabe, nilalakad mo to pa uwi. Mag-isa ka lang. Hindi ka natatakot. Sumagi sa isip ko. Meron kayang tulad niya sa pamilya. Ano kaya ang paliwanag sa batang ito? Gandang gabi. Ano yan? Solar? Flashlight. Ano pa lang kami dito? Kung anong liit ng bahay nila. Siya namang laki ng kanyang pamilya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung isa nasa Maynila. Sinong kamukha ni Bingbing? Mata niya maganda, yung lips niya maganda. Si ate ba? Oo, yung ate niya. Sa mukha ng kanyang magulang at kapatid, pakiramdam ko ay naisilip ko ang mukhang tinago ni Bingbing. Sa tila ba itim na maskara. Sa piling ng kanyang pamilya, nadarama ng bata ang ganap na pagtanggap. Dito, walang natatakot sa kanya. Dito, hindi siya kakaiba. Kahit sa mata ng musmus niyang kapatid. Sa hapagkainan, mararamdaman ang katahayuan ni Bingbing. Kaperanggot ang agad sa kain. Kasunod ang isang subo ng kanin. Noong una, akala ko ang malaking balat sa mukha ni Bingbing ang tanging problema ng pamilya. Maling-mali pala ako.
wala pa siyang ibang napuntang lugar maliban sa malapit sa kanyang lugar. Alam mo ba kung ano yung nasa mukha mo? Karabaw at ito. Karabaw at ito. Tapos ang ito ang sabihin aso. Kasi sabi mo sa akin, balat siya ng kalabaw at aso. Bakit sinasabi sa iyo si mama? Nung buntis ako sa kanya, meron kami kalabaw. Tapos pag iniiwan sa akin yung kalabaw, galit na galit po ako. Ano ho iyan? Parang napaglihi niyo po. Pinaglihi po yata. Ako po gusto ko po ng pusit doon kasi yung biyenan ko nakabili ng pusit. Hindi kami binigyan. Kaya sabi ko, okay lang. Bumili ako ng pusit. Tinago ko po. Nagsabihin po ba sa inyo na naglilihi? Ano reaction mo nung nakita mo yung anak mo? Medyo natakot po kasi yung mukha. Native. Native po talaga. Po, nakaadas ako ng konti. Tapos bumalik nung nakita ko yung bata. Sa ilalim ng sikat ng araw, napagmasdan ko ng malibatan mukha ni Bingbing. May makapal at magaspang ang balat nito. Halos magsara ang ilong. Makikita rin ang itim na marka sa kanyang braso, hita, binti, at likuran. Ano sinasabi ko sa'yo naman, sa'yo ni Bingbing? Sinasabihan nila ng lobo o vampira. Sabi ko, huwag kayong ganyan, tao pa rin si Bingbing. Katulad natin. Tsaka mabait siya. Nakaway ka ba ng ibang bata? Opo. Aswang po. Tapos, naiyak ako. Umiiyak ka. Mahiyain si Bingbing. Dala na rin marahil ng kanyang kondisyon. Gayunpaman, nangangarap siyang makalabas sa baryo para magkolehiyo at maging isang teacher. Bakit po si Bingbing hindi po nakakaliw sa barangay niyo? Kasi po, takot po kami makating siya sa ibang barangay. Dahil baka po kung ano po ang mangyayari sa kanya. Kaya baka may makasalubong po siyang tao tapos hindi siya kilala. Tapos bigla siyang gawin sa kanya. Makapas ba ng kahoy? Tagalin siya. Kaya takot kami. Ito kinatatakot ng mga magulang ni Bingbing na kung lalabas siya sa kanyang baryo, baka mapagkamali itong hindi takot. Kapag nagdalaga na siya, ano may isip niya na pwedeng mangyari? Kasi nagdadalaga na siya. Gusto ko sana siya maging teacher siya. Hindi naman pwede po siya maging teacher siya. Kasi sa mukha niya, nakakatakutan siya ng estudyante. Papasok sa paaralan. Ang problema, hindi pa napapatignan sa doktor ang kalagayan dahil na rin sa kahirapan ng pamilya. Halimbawa, mayroong doktor na gusto mag-check up sa'yo. Okay lang ba sa'yo? Opo. Paano kung sabihin ng doktor gusto niya operahan yung mukha mo? Papayag ka ba? Opo.
Bakit okay lang sa'yo? Maitim. Ano gusto mong baguhin sa mukha mo? Hindi ba puti? Isang maputing mukha. Ngayon ko lang narinig na pinangarap ito ng isang bata. Kung tutuusin, simbolo ito ng pinagsama-samang mithiin-ibig. Ang maging malaya sa pangungutya ng iba, ang makalpas sa hangganan ng maliit niyang mundo, at magkaroon ng sariling lugar sa ilalim ng araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakalabas si Bibi sa kanilang baryo at bumiyahe patungong Maynila. Ito na ang pinakamalayong narating ni Bingbing at kanyang mga magulang para mapatingnan sa doktor ang kanyang kalagayan. Sabi niya, ano daw, marami daw nagtatanong sa kanya, bakit ganyan daw yung kanya? Kawawa naman. Ang maayos na pakikitungo kay Bingbing habang sila ay nasa barko, nagpalakas sa magana. Tungo sila sa Makati Medical Center kung saan susuriin ng mga dalubhasa si Bingbing nang walang bayad. Ilang taon ka na? 12. Anong grade na niya? Grade 5. Nung bemo anak niyo, andyan na po sa mukha niya. Nung malito siya, wala ho yan. Tapos, lumalaki siya. Malapad ho. Pero yung alon-alon sa forehead, kailan niyo ho napansin to? Tsaka yung marami ho niya buhok. 3 years old. Pati itong nunal na to. Tsaka rin dyan. Sa Kalabaw. Sa Kalabaw? Ito ho, wala akong connection yung Kalabaw. Alam na ho namin kung ano yung kondisyon. Ang tawag mo dyan, congenital giant melanoma. Napansin ko rin po na meron po siyang iba pang nunal. So, talaga po, pagbuo ng anak noong naspunan niyo, nagkaroon po ng diferensya. Kaya po nagkaganto yan ng paglabas sa balat. Sa madaling salita, sabi ng doktor, malalaking balat ang nasa mukha at katawan ni Bingbing. Pero dahil isa lamang sa bawat 500 Pilipino ang meron nito, kailangan pag-aralan muna itong mabuti bago gumawa ng anumang hakbang. Pero po kasi posibilidad na pagkalipas ng ilang taon ay may cancer na ibang parte niya. Nasundan ito ng ilang pagbisita sa Makati Medical Center para sa iba't ibang eksaminasyon. Sa mailalim rin siya sa biopsy. Isa lang tusok tapos wala kang maramdaman na hawakan mo ang kamay ko pag masakit ha. Okay? Nakita ko kung paano magpakatatag si Bingbing sa buong proseso kahit na nasasaktan o kaya natatakot siya sa mga bagong nararanasan niya. Gaano ba ka-importante ito sa kinabukasan ni Bingbing?
din siya sa iba't ibang departamento para sa iba pang eksaminasyon. Sige, huwag kang mahiya. Bakit ang exam natin yan? Sa pagdaan ng mga araw, nakukuha ng ngumiti ni Bingbing sa kanyang mga doktor. Matapos ang pagsusuri, nagsimula na hintay ng mag-anak para sa hatol ng mga doktor. Na kayang maalis ang mga balat sa mukha ni Bingbing o habang buhay na niya itong dadalhin. Makalipas ang ilang araw, muli ko sinamahan si Bingbing at kanyang magulang sa Makati Medical Center. Lumabas na kasi ang resulta ng biopsy niya. Makita doon sa biopsy niya na yung kulay, yung nagbibigay ng kulay sa balat niya. Nandun hanggang lower dermis, nandito siya. Ang second biopsy, kaya kami kumuha ng second biopsy sa inyo dito. Ngayon, nakita doon yung kanyang balat maabot na hanggang sa subcutaneous tissue, hanggang doon sa fat cells. Kumbaga, andun na siya hanggang sa lumampas kung nasaan ang balat. Yan yun ang talagang dapat pag-isipan natin mabuti kung anong gagawin natin. Ang tanong lang, pwede ba itong tanggalin ng doktor? Hintayin na po natin ang desisyon ng Department of Plastic Surgery. Kung pwede ko hulaan na or hindi to magandang magiging resulta. Hindi biro ang proseso. Hindi po ako pwede magsabi kasi hindi po ako plastic surgeon. So yung biopsy, lumana kasi bata pa siya. Susubok muna sila sa isang lugar. May ilang bagay din na dito ang mga doktor. Tinanggap na ho siya ng Makati Med as a full charity. As a matter of fact, sa full charity case. So wala po kayo nakikita na problema na maaari para po mamuhay siya araw-araw. Pero isang importanteng tanong na kailangan ng sagot mula mismo sa bata. Anong gusto niya? Ha? Big. Ano gusto mo? Tanggalin ba? Tangkas o hindi? Big. Big. Hindi siya makapag-desisyon. Gusto mo ba? Sabihin mo oo kung gusto mo. Kung hindi naman, hindi. Gusto mo bang matanggal yung nasa mukha mo? Ha? Ha? Ayaw? Ayaw? Hindi namin inaasahan ang sagot ni Bingbing. Kung sa bagay, nakakalula para sa isang bata ang napakamaraming bagong bagay ang pangyayari na bumago sa kanyang buhay na dating simple mundo. Papasalamat po kami sa doktor, sa kanila, sa mga doktor, sa inyo. Lalo na pag-desisyon na matanggal yung itim na mukha. Lalo na kami papasalamat sa inyo. Sa tingin niyo po ba mas naunawaan niyo ngayon yung kondisyon ng anak niyo? Kung sa akin po, maliwanag po. Kaya, kaya lang, yung anak ko lang po, parang hindi natin maintindihan. Kung nagtakak ba siya sa balat niya sa mukha. Mahabang proseso po yan. Dapat po tama ang kada hakbang na lalakaran ninyo hanggang sa magawa
we are very very grateful na dito po kayo nagpunta. Kasi masabi ko po talaga na na-assure ko po kayo na kung ano man po ang nangyari, yun po ang tamang desisyon na gagawin para sa atin. Salamat po. Salamat po. Sa kanilang pag-alis sa ospital, may malaking desisyong dapat pag-isipan si Bingbing at kanyang mga magulang. Gayunpaman, masarap pakinggan na sa wakas, hindi na imposible ang pangarap ni Bingbing na pwede palang magbago ang kanyang mundo at anuman, kailanman hindi na mag-iisa. Magandang gabi po. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.